Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion at ngayong araw naman ay pag-uusapan natin ay ang topic na patungkol sa maganda o nagmamaganda o beauty. At ang Bible verse natin ay Hebrews chapter 1 verse 3. At bago tayo magsimula ay alamin muna natin kung ano nga ba ang definisyon ng beauty o kagandahan sa Biblia. Ito ay the attribute of God, whereby He is the sum of all desirable quantities. At sinasabi dito na ang kagandahan ay nagmumula sa Diyos, lahat ng kagandahan ay nagmula sa Kanya. Kung kaya siya ang pinakamataas na kalidad ng kagandahan. At para naman sa ating Bible verse na Hebrews chapter 1 verse 3, nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansidukob sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. Sinasabi rito na si Kristo ay isang representasyon ng ating Ama sa langit. Siya ang nag-iingat sa bawat isa sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. At matapos dumanak ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo at iligtas ang sanlibutan mula sa kasalanan, ay muli siyang umakyat sa langit at naluklok sa kanan ng Ama. Para naman sa ating unang teaching, ay God is the highest degree of beauty. Sinasabi rito na ang Diyos ang pinakamataas na kalidad ng kagandahan. Walang sinuman ang nakakalagpas o nakakahigit sa kanyang kagandahan, sapagkat lahat ng kagandahan ay nagmula sa kanya o kanyang ginawa. Pangalawa ay Jesus is the exact representation of God. Sinasabi rito na si Kristo ay eksaktong representasyon ng Ama sa langit. Kung ano si Kristo, ayon din ang Panginoon. Sinasabi sa Isaiah chapter 53 verse 2, He grew up before him like a tender shoot, and like a root out of dry ground. He had no beauty or majesty to attract us to him, nothing in his appearance that we should desire him. Sinasabi rito na si Kristo hindi lumaki na kagandahan o mayaman, hindi siyang lumaki ng may karanyaan, bagkus ay lumaki na katulad lamang ng mga ordinaryong tao, namuhay kasama ng mga ordinaryong tao. Ngunit sa kabila nito ay ang kagandahan ni Kristo ay nagmumula sa kanyang mga katangian at mga salita, kung kaya maraming tao naniniwala at nananampalataya sa kanya o sumusunod sa kanya. Pangatlo ay Christ-likeness makes Christian beautiful. Sinasabi naman dito ay ang pamumuhay natin ng katulad o sentro si Kristo ay nagpapaganda sa atin dahil si Kristo ay mataas na kalidad ng kagandahan, kapantay ng Ama, na walang sino man ang makakahigit pa dito. Kaya kung tayo ay nananampalataya at namumuhay na katulad ng kay Kristo, ay walang pag-aalinlangan na tayo ay namumuhay na maganda at ang ating katangian ay maganda rin. Para naman sa ating application, be perfect just as God is perfect. Sinasabi rito ay dahil ang Diyos ay perfecto, tayong kanyang mga anak ay perfecto rin sa kanyang paningin. Kung kaya mamuhay tayo ng sentro si Kristo, dahil ito ang gumagabay sa atin upang magkaroon ng kagandahan sa ating katangian na nakakalugod sa ating Panginoon. Pangalawa ay be Christ-like in character. Sasabi rito ay mamuhay tayo ng katulad kay Kristo, sapagkat siya ang magagabay o tutulong sa atin na magkaroon ng kagandahan, hindi lamang sa sarili, kundi sa ating puso at katangian, at maaari rin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Panghuli ay be beautiful in the eyes of the God. Sasabi rito na maging maganda tayo sa mata ng Panginoon, hindi lamang sa labas na kaanyuan, kundi sa nilalaman ng ating puso. Mamuhay tayo ng may karangalan o nakapaloob si Kristo sa ating buhay at lumayo sa mga kasalanan. Sa ganitong pamamaraan, nagiging maganda tayo sa paningin ng ating Ama. At mga kapatid, hindi lamang sa panlabas na anyo tumitingin ng ating Panginoon, bagkus tumitingin siya sa kagandahan ng ating katangian o sa laman ng ating puso, kung gaano ba kaganda ang laman ng ating puso. Sa
pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. At mga kapatid, dito nagtatapos ang aking daily devotion. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3. Maraming salamat sa panonood.